RPN, Radio Philippines Network Incorporated, DXPO. Present sa sinagpuso sa Dayan sa isang radyo. RPN DXKO, ang radyo banda hindi sa nakalayan sa Cagayan de Oro. Sibiyahan na may galaan sa katawan, ang serbisyo sa tanan. Ang RPN DXKO radyo banda, sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Praise the Lord! Hallelujah! Isang pinagpalang Lunes po sa ating lahat mga kapatid. Welcome po sa programa tuwing Lunes dito po sa RPN. Live po tayo dito sa RPN Cagayan de Oro. At magpapakinggan din po tayo mga kapatid sa ating mga radyo sa DXKO 1368 po sa dial sa inyong mga radyo. Ito po ang programa ng Diyos para sa ating lahat, ang programang The Miracle Hour. Welcome mga kapatid sa atin pong mga televiewers, sa atin pong mga radio listeners, at sa atin pong mga online viewers. Welcome po sa programa. Mga kapatid, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin bilang pagkilala sa Diyos na siyang pasimuno po ng programang ito. Tayo po ay manalangin. Ipikit po natin ang ating mga mata. Hallelujah. Praise the Lord. Father God, in the mighty name of Jesus, Lord, kami po ay lumalapit sa inyong harapan sa araw na ito at nagpapakumbaba, Panginoon. At inaamin po namin, Panginoon, na wala po kaming magagawa kung wala po ang inyong Espiritu. Father God, sa gabi pong ito, sa pagsisimula po ng programa, inaanyayahan namin kayo, Panginoon, na kami po ay samahan sa lahat po ng inyo pong gagawin sa araw na ito. Iniaalay namin po ito, Panginoon, sa inyo. Lord, let this program glorifies you. Let this program, Panginoon, speak about you and your word, Lord God, na wala pong ibang maibabandera ngayong gabing ito, Panginoon, kundi ikaw, ang iyong salita, ang iyong pangalan, Panginoon. Lord, salamat dahil gagamitin niyo po ang programang ito, Panginoon, upang iyong salita ay matanggap ng bawat isa na nangangailangan nito. Salamat, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, kayo po ay gagabay sa bawat isa sa amin nandirito sa studio. Ganon din po sa mga kapatid namin na tagapanood at tagapakinig ng programa. Salamat, Panginoon, ng iyong mga kamay, Panginoon, na hindi po ang iyong mga kamay, Panginoon, is not sure to reach them, and your ears, Father God, is not deaf not to hear our brothers and sisters, Lord, na nangangailangan sa inyo. Salamat, Panginoon. At ngayong gabing ito, Panginoon, aming tinatambunan. We cover this place, Lord, with your precious blood. Lahat po ng mga ears, lahat po ng mga hearts, ng mga people, Lord, na makikinig at manunood sa programang ito, Panginoon. We cover them with your precious blood. Maraming salamat, Panginoon. Gabayan niyo po kami, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong Espiritu at lahat po ng nandirito po sa loob ng studio. Panginoon, sa iyo po ang lahat ng papuri, sa iyo po lahat, Panginoon, praises and glory. Salamat, Lord, sa inyo pong gagawin tonight, Father God. It's all for your glory, Lord. Maraming salamat, Panginoon. At ito po ang aming dalangin sa pangalan lamang ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Welcome mga kapatid once again. At kasama ko po ngayong gabing ito mga kapatid, Sister Michelle Gutierrez. Hello, good evening, Pastor RB and Pastor Lynn. Good evening, and to all our avid televiewers and listeners, good evening. Yes, at ngayong gabing ito mga kapatid, hindi po muna natin makakasama si Pastor David. Meron lang po siyang mahalagang lakad po na inaasikaso. Kasama po natin ngayong gabi ito mga kapatid si Pastor Lynn de los Santos. Renelyn de los Santos. Magandang gabi, Pastor RB and Sister Michelle, at sa lahat ng tagapanood, magandang gabi po sa lahat. Good evening, Pastor Lynn. Welcome once again for Praise another God. episode kasama ka, Pastor Lynn. At maraming salamat din po sa ating mga viewers na first time po na nanonood ng programa. Maraming salamat. Hindi po aksidente na napanood o napakinggan nyo itong programang ito, at hindi po kayo magsisisi kung kayo po ay manunood sa programa hanggang sa katapusan po nito.
sa araw na ito. At mga kapatid, pasensya na po kung hindi muna namin mai-entertain ang inyo pong mga questions today dahil saka na lang po next week po pag makakasama na po natin si Pastor David. Reserve po muna ang inyong mga questions, Sister Michelle. Yung questions, reserve muna. Next na lang sa next episode na lamang po. But tonight, mga kapatid, we believe, mga kapatid, God has no limitations. When it comes to His power and miracles, wala pong limitasyon ng Diyos. Kaya naman, mga kapatid, alam po namin na may gagawin ng Diyos sa araw na ito. At siya po ay kikilos ngayong gabing ito, mga kapatid. Bago po tayo dumako sa atin pong pag-uusapan ngayong gabi, nais po namin kayong anyayahan, mga kapatid, na samahan kami. Anyway, hindi po namin ina-advertise ang kahit na anong religion, no? Pastor Lynn, Sister Michelle. We don't advertise any religion, mga kapatid, dahil wala pong reliyon na makapagliligtas sa atin. But we would like to advertise the power of God, the miracles of God, the goodness of God. At nararanasan po namin ito, mga kapatid, mismo sa amin pong church. At salamat sa Diyos, buhay siyang kumikilos roon. At hindi lang po naman sa aming church. Marami naman pong mga churches, mga kapatid. But if you have time, mga kapatid, we would like to invite you to visit po sa amin pong church. Bago po tayo magsimula, ang amin pong address ay matatagpuan po kami kasi minsan pag Monday, ang bilis na natin, no? In the last part na tayo nag-a-announce ng address. So by this episode, agahan natin yung amin pong address ay matatagpuan po kami sa Villa Trinitas Subdivision, Phase 3B. Phase 3B, Block 19, Lot 35 to 39, Bugo, Cagayan de Oro City. Uulitin ko po, yung amin pong address, Block 19, Lot 35 to 39, Phase 3B, Villa Trinitas Subdivision, Bugo, Cagayan de Oro City. And glory to God, no? Marami na rin, Pastor Lina, from, meron tayong mga maraming visitors who have come to our place, to the church, through this program, The Miracle Hour. At hindi naman po sila, fini-fail ng Diyos, no? As they visit, mga kapatid. Malay mo, mga kapatid, that is the time for you to go and visit a church, mga kapatid, and then see for yourself. Kayo po mismo ang humusga pang malaman ninyo kung ano po yung pinag-uusapan namin dito, yung mga testimonies ng mga taong naririto. Para sila din mismo yung makaka-experience na buhay ang Diyos. Amen. Invite natin sila, mga kapatid. Meron po tayong mga services. Kung gusto niyo po nasamahan kami sa may mga services, meron po tayong midweek service at meron po tayong Sunday service. Simulan po natin ang ating midweek service, Sister Michelle. Yes, we have our midweek service every Wednesday. This is, we are doing our service, our communion service, and it starts at 6:30 p.m. And wag po nilang kaligtaan na magsamba or to worship sa communion service kasi andoon yung power sa banal na dugo ni sa ating Diyos na si Ginoong Hesukristo. Amen. And we also have, mga kapatid, meron din po tayong hindi siya midweek but nangyayari po ito, or we conduct this service, mga kapatid, every first Friday of the month. So, tuwing unang biyernes ng buwan, so meron po kaming service. Pastor Lynn would like to invite our viewers for this service. Yes, every unang biyernes po ng buwan, meron po tayong tinatawag na breakthrough service. So sa mga panahon na yun, mag-start yung service natin is 6:30 ng gabi, and then hayaan po natin, mga kapatid, na pumunta tayo, bumisita tayo, at kapag bumisita tayo, mga kapatid, sigurado ako na bibisitahin din tayo ng Panginoon kasi lahat ng ating mga pinagdaanan or lahat ng mga mabibigat na dinadala natin, talagang gagawin ng Diyos yung kaya niyang gawin sa kanyang pamamahay. Breakthrough service, mga kapatid, pumunta tayo, lahat ng mga sakit ay may kagalingan po at lahat ng problema ay talagang may lunas. May lunas. Oo. Amen. Praise Salamat the Lord. sa Diyos. And then, meron din po tayo, mga kapatid, na Sunday services, regular service po natin, mga kapatid, tuwing
tuwing Sunday, tuwing Linggo, at magsisimula po ito ng alas 8 ng umaga at matatapos po ito kung kailan gusto ng Diyos na tapusin. Yes. At nire-remind po namin everyone na kung kayo bibisita every Sunday, wag po kayong magmadali, no? Because in our in DPC DPC mga ministry, kapatid, we let the Holy Spirit work His wonders. Kung kailan niya tatapusin yung service mga kapatid. And every Sunday, alas 8 po nagsisimula po yung ating service mga kapatid. So we would like to invite you all tuwing Linggo mga kapatid. And we believe na hindi po kayo i-fail ng Diyos. Yes, Amen. amen. And then, aside from Sunday services mga kapatid, meron din po tayong every service is a service for the Lord. Sabi nga ni Pastor David, every day is the day of the Lord. Pero the day that you connect your heart or yourself is your day. You know? Yes. Yun yung araw para sa iyo. Meron din po tayong mga kapatid na Sunday services, may mga special Sunday services tayo mga kapatid na meron tayong special na mga ginagawa sa mga services na ito. Sister Michelle? Yes, we have our second Sunday service. It happens on every second Sunday service of the month, and we're doing the service for the Miracle Mantle service, mga kapatid. Pag tayo po ay bumisita sa second Sunday of the month, this is happening every month, second Sunday. Huwag po nating kalimutan na magdala ng mga puti na mga panyo. Amen. Dahil dito sa service na to, ibibless po ito yung mga puti na panyo at saka marami na ring mga testimony na nagpapapatutuo na ang kapangyarihan ng Diyos ay kumikilos sa puti na mga panyo. Amen. Amen. Ito yon. Ito po yung white na mantle na pinipray po natin. Hindi po ito ang makapangyarihan. Yes. Ang Diyos po, it is God who is working miracles. Pero, biblical po ito mga kapatid na ginagamit natin. We have Bible basis po kung bakit ginagamit natin ito. If you believe in this mantle only, ay wala pong mangyayari sa atin. We should believe sa Diyos po na makapangyarihan na nagagamit ng miracle mantle na ito as His extension po. Yes. And siguro kung lagi kayong nanonood ng programa, you could listen to testimonies of Yes. people na gumagamit po ng miracle mantle, no? Marami Yung na mga po. panyo. And then you also have mga kapatid, every first Sunday. Pastor Lynn? Yes. Every first Sunday ng bawat buwan, meron din tayong tinatawag na Celebration and Anointing Healing Service. So sa linggo na yan, ang gagawin lang po natin ay makipag-celebrate tayo sa ating Panginoon. No? Ihanda natin yung mga sarili natin na sasayaw talaga tayo para sa Panginoon. And then, Anointing Healing Service, meron tayong tinatawag na kung mabibili natin sa mga tindahan ay olive oil lang siya mga kapatid. Pero kapag na-bless na ng Panginoon yan, yung kamay ng Panginoon ay yung power ng Panginoon ay mailagay diyan at saka lahat ng mga yoke, ano bang tawag sa yoke? Yung Yugo. yugo. Yes, yung mga Yung tanikala. mga tanikala, yung mga ganyan. Merong mga spiritual talaga na gumagapo sa atin mga kapatid. Pero yung anointing oil ay talagang magbibigay ng kalunasan at magbibigay ng kagalingan, magbibigay ng freedom mga kapatid. So inaanyayahan ko po kayo na pumunta at bumisita sa linggo na yan mga kapatid. Yes, amen. To sum up ito mga kapatid, meron po tayong first Sunday of the month is our anointing, healing, and celebration service. Tinatawag ito ni Pastor David na Pacquiao service. Yes. No, Pacquiao kasi from Sunday service to anointing and to celebration. Try nyo lang po mga kapatid kasi you will never see this one. Ako, para sa aking sarili, no? This kind of service mga kapatid where we celebrate God in a glorious mga kapatid na pamamaraan. And then, it's a joyful service mga kapatid. Ito pong celebration. And we should not forget na ito rin yung day na
healing and anointing service. Yes. Na sabi po sa Isaiah chapter 10 verse 27 na it happens, no? At mangyayari po sa araw na ito that his burden shall be taken away from your shoulder and his yoke from off thy neck because of the anointing. So marami pong mga burdens and yokes, yung mga pamatok, yung mga pabigat, tatanggalin po ng Diyos mga kapatid through the anointing. Amen. At every first Sunday po yan mga kapatid. And meron din po tayo every second Sunday tulad ng sinabi ni Sister Michelle ang ating Miracle Mantle Service. See you mga kapatid no sa mga services na iyan. And hindi lang po sa mga services open ng church but we are open po any time of the day for your any concern, spiritual, physical, mga kapatid, financial concerns. You could visit us, mga kapatid. You can text that number on the screen, mga kapatid, no? If you want to visit na wala pong mga Sunday services, you can text that number on the screen, mga kapatid, kung gusto nyong bumisita for counseling, for any matters, mga kapatid, and it's libre. Na wala pong bayad ito. Amen. Amen. Because Hallelujah. anything of the Lord is for free, mga kapatid. Wala po yung kabayaran. Ang bayad lang na hinihingi ng Diyos yung ating mga puso. Yes. And yung Bukas faith. na mga puso. Amen. Yung faith natin. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. See you mga kapatid sa mga services na yan, mga kapatid. Hallelujah. At sa araw po na ito, mga kapatid, meron po tayong espesyal na pag-uusapan because nag-iisip ako, mga kapatid. This program is the Miracle Hour. No? Itong programang ito ay programa ng mga milagro ng Diyos. Ito yung oras ng milagro. And dito po sa programa nga, mga kapatid, wala po kaming ibang ibinabandera kundi ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Ang kapangyarihan ng Diyos na gumagawa ng milagro. But laging sinasabi ni Pastor David, alam mo Sister Michelle, bago tayo magtatapos, 'di ba? Bago tayo mag-pray for salvation prayer, laging sinasabi ni Pastor David, the greatest miracle is salvation. Yes. Yes. At Hallelujah. ito naman talaga yung pinaka reason bakit tayo nandirito. It is the very reason why nandito tayo, mga kapatid, nandito tayo sa RPN, mapapakinggan tayo sa radyo to spread, mga kapatid, salvation, to spread the gospel of salvation, mga kapatid. Because salvation is the greatest miracle. Yes. Amen. So ito yung miracle hour, Yes. no? Hallelujah. Ang kaligtasan po na maaangkin natin sa Panginoon. And alam natin siguro kung verse about salvation. Sister Michelle, anong pumapasok sa isip mo kapag naririnig mo yung salvation? Anong verse kaagad ang lumalapit, ang pumapasok sa isipan mo? It's a gift from God talaga yung salvation. At para sa lahat. Yung salvation. Para sa lahat nga ang salvation, mga kapatid. Sa'yo naman, Pastor, ano yung verse in the Bible? Ngayon, kasi noon, ako for me, personally, wala pa ako masyadong ideas about verses in the Bibles. Pero for you, kung tatanungin ka ngayon mismo, anong sumasagi? Yung first verse in the Bible na pumapasok sa isipan mo when we talk about kaligtasan or salvation. Yes, para sa akin, yung John 3:16, kasi diyan talaga makikita natin na kung gaano kalaki yung pagmamahal ng Diyos para sa atin, na yung bugtong niyang anak ay ibinigay niya para lang maangkin natin yung kaligtasan. Amen. So para sa akin pa, yung verse na yan is parang, kumbaga, nasa kadiliman yung isang tao, pero dinala ng Diyos kung saan merong liwanag para magkaroon ng kaliwanagan yung buhay ng tao. So, ang verse ng John 3:16 ay malaking bahagi ng buhay ko. Salamat Yes, sa amen. Diyos. Amen. Kaya naman, mga kapatid, itong programang The Miracle Hour, mga kapatid, hindi namin ibinabandera rito yung aming pangalan ng church, no? Gusto po namin, mga kapatid, na maibandera ang salita ng Diyos. Yung Word of God, yung kabutihan ng Diyos, yung goodness ng Lord, kung gaano siya kabuti, kung gaano kalaki ang kanyang pag-ibig, na siya po ay nagpapagaling, na siya po ay gumagawa ng milagro. Amen. Because naniniwala po kami that no religion can save us, Yes, no? yes. Ang tanging magbibigay sa atin ng kaligtasan ay yung sinabi ni Pastor din kanina sa John chapter 3 verse 16. Yun rin po sa akin. When we talk about salvation, hindi talaga mawawala or bugbog na talaga yung verse na John chapter 3 verse 16. Nakikita natin yun sa malls, nakikita natin yun sa mga Kahit saan. sasakyan, billboards,
church, schools. Nakikita natin yon. Pero, hindi masyadong naiintindihan ng karamihan kung ano talaga yung deeper meaning of that verse, mga kapatid, sa John chapter 3 verse 16. Kung babasahin ko po in Tagalog, mga kapatid, in John chapter 3 verse 16, sabi po sa salita ng Diyos, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Amen? First point is, ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Next, mga kapatid, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. So, through the love of God, sa buong sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak. Amen. Kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. No? Amen. Very, very clear at napakasimple, mga kapatid, ng verse na ito. Kung talagang bukas lang yung ating mga puso, mga kapatid, no? To receive this word that binigay ng Diyos sa sanlibutan ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya, those who believe in Him, shall not perish but have everlasting life. Pero marami kasi pilosopo sa verse na ito, no? Sister Michelle and Pastor Rin, sinasabi nila na God is love. Bakit pa niya parurusahan ang kanyang mga anak? Kung Siya naman, Diyos naman siya ng ng pag-ibig. No? How would you react, Pastor Lynn, if a person, sasabihin niya sa iyo na, bakit naman ipapahamak ng Diyos ang kanyang mga anak kung siya ay Diyos ng pag-ibig? How would you react? Pastor RB, ganito kasi yun. Lahat naman, siguro lahat ng tao, alam nila na ang Diyos ay pag-ibig. No? Pero kapag ang isang tao ay hindi niya alam ang purpose ng kanyang buhay dito sa mundo, hindi talaga niya maiintindihan kung sino at ano talaga ang Diyos. No? Kasi ito lang sa John chapter 1 verse 12, no? Sa Yes, Tagalog, Pastor Pastor RB. John chapter 1 verse 12, ang salita po ng Diyos ay nagpapahayag. Verse 12. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Amen. So sa bahagi ng Biblia na ito ay makikita natin, mga kapatid, na oo nga, ang Diyos ay pag-ibig. Pero ang tunay talaga na experience ng pag-ibig ng Diyos ay yung talagang na magiging or naging anak na ng Panginoon, na siyang tumanggap sa ating banal na Panginoon. Amen. Yes. Ang sinabi po rito ng Diyos, mga kapatid, na sino man ang tumanggap sa John chapter 3 verse 16, anyone, no, who believes, receives and believes, no, for God so loved the world that whosoever believes, no, in Him, sa anak na ipinadala ng Diyos, no, shall not perish but have everlasting life. Amen. At bibigyan niya ng kapangyarihan, John chapter 1 verse 2, bibigyan niya ng kapangyarihan ang sino mang sumampalataya sa anak ay bibigyan ng kapangyarihan maging anak ng Diyos. Amen. So the love of God, ibig sabihin nun, the love of God is present for everybody, is available for everybody. Ngunit, yung hindi tatanggap sa anak ng Diyos ay hindi makaka-experience o hindi magiging recipient. Yes. Hindi siya makakatanggap or hindi niya mararanasan. Yes. Hindi niya ma-experience yung love ng God. Yes. So kaya kung whoever believes in sino mang sumampalataya, hindi mapapahamak. Pero kung hindi sasampalataya sa anak, mapapahamak. It will, klarong-klaro, mga kapatid, ang Bible na nagsasabi, those who will not believe in the Son of God shall perish. But that is not our portion. Amen. Amen. That is not your portion, mga kapatid. But that is the gospel of salvation. Yes. Yung pag-ibig ng Diyos para sa lahat ng tao. Pero Kahit hindi naman lahat kasi tumatanggap sa pag-ibig ng Diyos. yes, Yan lang yung tama. Hindi lahat binigay ng Diyos yung bugtong na anak niya, pero hindi lahat tumanggap. willing tumanggap, no? Oo, sa Hindi lahat bugtong willing na anak ng tumanggap Jesus. ng Panginoon. At ganito yon, lahat ng tao ayaw mapahamak. Yes. Kung tatanungin natin ng isang tao sa kalsada, gusto mo bang mapahamak? Siyempre, sasagutin ka ng tao na, hindi, ayokong mapahamak. Ayaw nilang, they would not want to perish. Yes. Pero tanungin mo, would you like to receive Jesus? Yung bugtong na anak ng Diyos na Kanya ipinadala?
Tatanggapin mo ba ang bugtong na anak mo? Ayoko, wala akong time dyan. Ay, ibang relihiyon yan. Maraming mga reasons. Tapos tatanungin ka, ano bang relihiyon mo? 'Di ba? That is the very common question na tatanungin ng mga tao sa iyo when you express Jesus. Sasabihin nila, ano bang relihiyon mo? Tapos sasagutin naman natin na wala po kaming relihiyon. Yes. If you ask me kung meron po akong relihiyon, ay wala po akong relihiyon. Para sa akin po, ang Diyos po ang siyang aking relihiyon. Amen. No, walang relihiyon mga kapatid. Yes. No, I don't belong to any religion. I don't belong to any denomination because my life belongs to God alone. Yun Amen. lamang po. So, kung tatanungin tayo kung anong religion, hindi natin sinasagot kung anong religion natin, 'di ba? The most important is yung tanggapin natin ng Panginoon sa ating buhay dahil mga kapatid, kailangan natin ng manliligtas, no? Everybody needs a savior. Lahat tayo nangangailangan tayo ng manliligtas, mga kapatid. Kalimutan muna natin yung ating ibang mga problema. Halimbawa, may problema tayong pinansyal. May problema tayo sa marriage. And hindi tayo, in Jesus' name, no? Ang isang tao, may problema sa marriage. Ang isang tao ay may problema, mga kapatid, financially, may problema siya emotionally, which is, ito yung very common now, no? Maraming mga tao ngayon depressed, distress, maraming mga taong ganyan ngayon, mga kapatid. Usong-uso, especially mga early adults. Minsan nga, may mga matatanda na, mga 50s, no, nagkukumit ng suicide. And isa lang talagang masasabi ko kapag may mga tao na babalitang ganyan, ako, ay hindi nito nakilalaan ang Panginoon ng mas maaga. So, ang dami-dami may problema ngayon, mga kapatid. Then, minsan kasi nalilimutan natin, mga kapatid, na the only solution to our problem, mga kapatid, is God alone. Amen. At mararanasan natin yung solution ng God, solution ng Diyos sa buhay natin, if may Jesus na tayo sa buhay natin. Amen? Tinanggap natin. Yes. It's different, mga kapatid, when you have God in your life. And sabi ng Diyos, mga kapatid, we can only experience His love kapag tinanggap natin si Jesus sa buhay natin. Amen. No? And that is the gospel of salvation. That Jesus, pumunta siya rito sa sanlibutan para sa ating lahat. Dahil ayon sa Romans, mga kapatid, na lahat ng tao ay makasalanan, 'di ba? Yes, yes. Okay, babalikan na naman natin ang ating mga past nito, 'di ba? Sister Michelle at saka si Pastor Lynn. Walang exempted. Oh, no? Lahat nagkasala. Talagang, kasi itong dalawang itong mga kapatid ay talagang, when it comes to experience in the world, talagang grabe sila, no? Grabe yung mga experiences nila. Like si Sister Michelle, napakabuti niya in the world, oppositely. And si Pastor Lee naman, laman ng kalsada, lasinggera. Yes. Tapos, ano pa? Basagulera. Just to reminisce of the past, no, but we will not go back to the past. No, Sister Michelle, in simple words, and paano mo i-describe yung sarili mo in the past before meeting Christ in your life? In the past, before I truly and genuinely experienced God, nabalot ako sa takot. Talagang yung takot, siya yung nagkulong sa akin na kumbaga limited yung pakikipaghalubilo ko sa mga tao. Kahit na nakapagtapos ako, hindi ako kaagad-agad na nag-work dahil nga sa takot. Parang kinulong niya ako doon. Takot sa humarap ng maraming audience. Hindi obvious, ha? So, wala kang Takot. self-confidence. Yes, walang self-confidence. Tsaka, dito sa isip ko, maraming nagsasabi na, sa isip ko alam naman natin na yun mga kampo ni Satanas yung nag-i-inject talaga sa isip natin na, hindi ka babagay dyan. Yung lahat negatibo. Yun yung experiences ko na talagang hindi ako naka-move forward, kung baga hindi ako naka-flourish kung ano man yung purpose ng Panginoon sa akin. Kasi purpose ng Panginoon sa atin lahat, mabigyan tayo ng best plan, yung plano ng Diyos sa atin. Yes, amen. Pero salamat sa Diyos at talagang, kasi hinanap ko talaga ang Diyos.
Kasi sa puso ko may kulang. Kahit kilala ko na ang Diyos, pero talagang may kulang. Kaya nagpalipat-lipat ako ng simbahan hanggang sa talagang I cried out to God na, Lord, i-guide mo ako, i-lead mo ako kung saan ako tutubo. Saan ko ikaw mas lalo pang makikilala. Amen. At talagang yung buong buhay ko, buong pagkatao ko ay ma-transform, Yes. magbago. Yes, because receiving Christ sa buhay natin, no, kung natanggap kasi natin si Kristo, it's a journey of a life of transformation. Yes. Dahil kung tinanggap din naman natin si Kristo sa buhay natin, tapos wala rin namang pagbabago, ay walang silbi yung ating pagtanggap sa Kanya. Yes. That's why, itong mensaheng ito mga kapatid tonight, no? Yung The Miracle Hour na makikita niyo po sa screen, itong milagro po na gustong ibigay ng Diyos sa ating lahat mga kapatid, ay yung milagro po ng kaligtasan. Amen. Yung the miracle of salvation mga kapatid. Because all of us mga kapatid, tayong lahat, meron po tayong mga hindi kanais-nais na mga pasts. Marami po lahat tayo, hindi marami, lahat, no? Lahat po tayo. Kuya, tulad ng Walang sinabi ni example. Pastor Lynn, ano nga yung, paano mo i-describe, aside from basagulera, lasinggera, ano pa Pastor Lynn? Para sa akin, Pastor Arp, is yung parang walang liwanag. Parang kung si Sister Michelle ay nabalot ng takot, ako nabalot ng kadiliman. Parang meron akong hinahanap na kahit kunting liwanag lang. Kaya ang buhay ko noon kahit kung may pera man, saan mapunta, sa inuman lang din, sa barkada lang din. And then kung meron mang kasiyahan, limitado kasi dito nga sa mundo ay limitado ang lahat. Pagkatapos ng kasiyahan, wala pa ring liwanag ang buhay. Pero nung nakilala ko ang Panginoon, yung hinahanap kong liwanag ay binigay ng Diyos sa akin dito sa kanyang salita at pinatunayan niya na kapag sumunod, tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, sumunod tayo sa Kanya, magkaroon ng liwanag ang ating buhay, at hindi na tayo maglalakad sa kadiliman. Nasa John pa rin, John chapter 8, verse 12. Yun ang binigay ng Panginoon na ang Kanyang salita ay talagang makatotohanan at talagang merong milagro sa salita ng Diyos. Yes. Amen. Amen. Praise the Lord. Babasahin ko lang yung verse na shinare ni Pastor Lynn mga kapatid. John chapter 8 verse 12. Ang sabi po sa salita ng Diyos, muling nagsalita si Jesus sa mga tao, wika niya. Kung may mga Bible po kayo mga kapatid, we encourage you to open your Bibles also. Ito po, sabi ng Diyos, verse 12, ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay. Amen. Amen. At di nalalakad sa kadiliman. Praise the Amen. Lord. Hallelujah. And that word mga kapatid, hindi lang yan para kay Pastor Lynn. Para sa atin po yung lahat mga Amen. kapatid. The moment po natatanggapin po natin si Jesus sa ating buhay, matatanggap po natin ang liwanag ng Diyos. Amen. In the first place mga kapatid, as we recall, if we read the Genesis mga kapatid chapter 1, the first thing that God creates is light. God said, let there be light. Yun yung pinakaunang ginawa ng Diyos, yung liwanag. So the moment when we receive, mga kapatid, Christ in our life, may liwanag. Kasi, for me ha, i-describe ko yung journey. No? Ako naman, hindi naman ako lasinggera, hindi ako basta, but I am not, hindi rin ako righteous mga kapatid, because all of us are sinners. May mga kasalanan tayong ginagawa in the past na we don't know na kasalanan pa rin yun mga kapatid. Though wala akong bisyo noon, isa akong mabuting anak, akala ko yung pagiging mabuting anak ko, it was right, pero in front of the Lord, hindi po yun mga kapatid, kasi kung hindi basic Kristo sa iyong pagiging mabuti, wala pong silbi ang kabutihan na iyon. All of our goodness, righteousness, holiness should always be patterned in Christ. At wala na pong iba mga kapatid. Yung holiness, yung righteousness natin, not patterned according to our religion, kundi patterned according to Christ. Yun po yung para sa akin. And if we describe ourselves mga kapatid, para tayong naglalakad sa isang madilim na tunnel. At doon, sa end, ay naroon yung isang liwanag. And that liwanag mga kapatid, yung ilaw na yun mga kapatid, that is God wanted to change your life from darkness into light. Amen. Sabi ng Diyos mga kapatid sa kanyang salita, God transforms
will transform us. Tatanggalin tayo mga kapatid from the kingdom of darkness unto the kingdom of light, to His marvelous light. Imagine, ang tao ngayon mga kapatid, ang sanlibutan actually, as of now, napakarami pong nababalot po ng kadiliman. Kasamaan is equals to kadiliman. Kasalanan is equals to kadiliman. Anything mga kapatid na hindi po sa Diyos ay sa kadiliman. At ang kailangan ng tao mga kapatid ay liwanag na makakita lamang natin kay Kristo. Amen. Amen. Dahil si Kristo yung ilaw na nagbibigay buhay. Yun yung sinabi sa John chapter 8 verse 12. Kaya naman mga kapatid, yung message of salvation mga kapatid is not a message of changing religion. Yung message of salvation mga kapatid, hindi po ito pagpapalit ng relihiyon. At hindi rin po ito mga kapatid pagsunod ng mga tradisyon, ng mga ritual at kung ano pa, kundi ang message of salvation is ang pagtanggap kay Jesus sa buhay natin mga kapatid bilang ating Panginoon at manliligtas. Amen. Dahil wala pong relihiyon na makapagliligtas sa atin. Tulad ng, narinig nyo na ba yung sinasabi ng mga tao na tanggap ko ang Panginoon sa buhay ko, no? They receive Lord God as their Lord and personal Savior, pero mananatili ako sa aking relihiyon, no? Mananatili ako sa aking religion hanggang kamatayan. Ito na yung relihiyon ko. Tanggap ko naman si Kristo. But the message of salvation, yung message mga kapatid in the Bible, Jesus and Jesus alone lang. Amen. Na walang additional, walang next to Jesus, walang pakapin sa Bisaya pa. Walay pakapin. Si Ginoong Jesus ragyud, walay lain, no? Ang Panginoong Jesus lamang at wala na pong iba. Amen. Kaya naman mga kapatid, sa buhay natin mga kapatid, why we don't experience miracles? Bakit yung mga problema natin nananatili? Bakit nandyan pa rin sa kadiliman? Because we refuse to receive the one who gives answers and solutions to our problems. The miracle will start the moment you receive Christ in your Amen. life. Kaya kapatid na nanonood ngayon, di ba gusto natin ng milagro? Sister Michelle, tatanungin kita, gusto mo ng milagro? Gusto. Sa church pa yan, pag magtatanong ka pa sa church, sino gusto ng milagro? Tas ako! Ay, talaga, di ba? Lahat gusto ng milagro. Anong milagrong gusto mo? Ikaw, anong milagrong gusto mo? Anong milagrong gusto mo? Or pupunta ka sa market, magtatanong ka, sinong gusto ng milagro? Libre ang milagro! Walang bayad. Sasabihin, ako! Anong milagrong gusto mo? Ang iba gusto kong makalakad, gusto kong makakita, Gusto ano ng pa. kagalingan. Pero maraming sasagot sa'yo. Pero sabihin mo, sinong gustong tumanggap kay Jesus? Ay nako, iisnaban ka sa market. Pagtatawanan ka pa mga kapatid, they will laugh at you because you preach the gospel. Naranasan mo na ba, Pastor Lee, na mamahayag ng salita ng Diyos on the streets, and yung mga tao na sinisharean mo ng word ay ng gospel ay yung parang iniisnaban ka, and how do you feel? Ano yung pakiramdam? Yung pinakauna, kasi marami na akong naranasan kasi kadalasan na sa mga kalsada ako, nagpipreach ng gospel. So, minsan, merong mga tao na pinagtatawanan ako, merong mga tao na sinasaway yung mga ginagawa ko kasi daw bata pa ako, mas matanda sila, mas una sila sa akin, hindi ko daw alam yung mga sinasabi ko. Meron ding mga tao na grabe talaga yung duduraan ka talaga kasi sa tingin. As Yes, in? oo. I-experience na dinuraan Yes. ka? Dinuduraan ako kasi sabi na, yung mga sinasabi mo, hindi mo alam kasi bata ka pa, mas matanda kami sa iyo, mas una kami sa iyo. Yung sinasabi mo, hindi mo alam, pero alam kong nasa Bible yung sinasabi ko. Yes. Yung first time na naranasan ko yun, syempre, bilang sisimula pa lang, masakit. Pero nung nalaman ko sa Biblia na kapag sumusunod tayo kay Kristo, meron talagang mga ganyang pangyayari. Yes. Pero ang sabi ng Panginoon na kung sino yung makakalakad at makapagpatuloy hanggang sa dulo, yun ang sinasabi ng Diyos na makatanggap ng buhay na walang hanggan. So hindi ko pinapansin yung mga ganong bagay kasi nakikita ko din naman talaga, meron din akong verse na nakikita sa ganyan sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, kaya hindi nila alam kung bakit ginagawa nila yan. Kasi meron ngang
lagay na sa kanilang mga mata kung bakit hindi nila maintindihan. Pero kung alam lang natin na kapag ang ginagawa natin ay para sa Diyos, walang problema. Kahit duduraan pa tayo, basta't alam natin ang ating ginagawa ay para sa Diyos. Amen. Amen. So the moment yun yung message nun mga kapatid, yung namamahayag tayo ng salita ng Diyos, expect na may mga tao talaga mga kapatid na will not accept you, will not accept the gospel, mga kapatid, pagtatawanan ka, si Pastor Lynn, dinuraan pa. But yung message kasi ng salvation, mga kapatid, is the love of God. Kaya kung may mandudura sa atin, may persecute sa atin, may mangi-insulto sa atin, ay wala tayong pakialam. Because we love those people. Dahil na-experience natin yung love ng God, dahil nga sa pagtanggap natin kay Jesus, yung sineshare natin sa kanila, diba? Yun mga kapatid. Kaya kung meron man po na nagsishare ng gospel sa atin, huwag naman po nating insultuhin. Because they are just sharing the love of God po sa bawat isa sa atin. Sister Michelle naman, iba yung tanong ko sa'yo, Sister Michelle. Ano naman yung feeling ng kapag meron kang na-share na nag-share ka ng gospel, tapos tinanggap naman ng taong shineran mo yung gospel o yung salita na shinare mo sa kanya? Yung feelings ko, kasi na-experience ko yon. Hindi pa ako nakapag-fellowship sa Shallow House, sa DPC Ministry. Doon pa ako nagtatrabaho sa abroad. Shinare ko yung salita ng Diyos sa Biblia. At yung puso ko ba na talagang, anyway, all the glory and praises, adoration, binabalik ko sa Diyos, sa tao na yon, sa kasama ko na yon, na talagang open yung puso niya na makinig sa salita ng Diyos. Kahit na alam ko na yung pag-unawan niya sa salita ng Diyos hindi pa talaga ganun ka-open spiritually, pero alam ko na ang Diyos yung kumikilos sa mga salita na sinishare ko sa Kanya. Dahil nga yung may natututunan na rin ako noon sa salita ng Diyos na kung baga yung puso ko naghahanap at saka naghahanap ng, yung puwang dito sa puso ko naghahanap ng sagot sa Panginoon. At saka unti-unti naman ding sinasagot ng Banal na Espiritu yung katanungan ko. At saka yun yung sinishare ko sa Kanya. Amen. Hindi ko man alam kung ano na yung nangyayari sa Kanya ngayon, pero alam ko na yung conversation namin tungkol sa salita ng Diyos, alam ko na natili sa puso niya dahil kinukumusta niya ako, yung pagfe-fellowship ko dito sa Pilipinas, at hindi siya nakalimot sa akin. At saka alam ko naman hindi niya nalimutan din yung mga salita ng Diyos na kumbaga pinagsaluhan namin. Amen. Sa akin naman po mga kapatid, no, in the Bible, I would like to refer it in the Bible, na sinabi po ng Bible, sa isang tao lang po na tatanggap, no, kay Jesus, angels rejoice in heaven. Amen. No? Kaya sa akin, pag mag-share ko ng word, tapos na-receive ng isang tao, talagang iba yung feeling, iba yung kasiyahan na nararanasan mo for yourself also, that people receive the word, mga kapatid, they receive Christ as their Lord and personal Savior. Kung iba yung pakiramdam ko, alam niyo po, in heaven, the angels are rejoicing. Amen. Because that is the miracle na gusto ng Diyos na tanggapin nating lahat. Yung milagro po ng kaligtasan, mga kapatid, sa pamamagitan ni Kristo. Ulitin po natin, mga kapatid, ang kaligtasan ay matatagpuan lamang natin kay Kristo. Amen. Ang message ng kaligtasan, mga kapatid, ay si Kristo'y naparito. At pagparito ni Jesus, mga kapatid, maraming mga, kahit during the time of Jesus, diba, mababasa natin in the Bible, Jesus was rejected. Sinasabi nila, yung In his experience own mo, place. si Pastor Lynn, no, na parang si Jesus na experience niya rin. Hindi siya tinanggap ng mga tao because he was just a son of a carpenter. Yes. No. Ay, sino ba yan? Anak lang yan ng isang karpentero. Ako, ang ama ko isang karpentero. No? So, tingin nila, ang liit, ang baba ng tingin nila kay Jesus. Sa iba siguro, ano namin, kapitbahay namin yan, kasabay ko yung lumaki, di ba? People reject Jesus even if Jesus is here already. Nung time na nandirito si Jesus, mga kapatid, ni-reject pa rin nila ang Panginoong Jesus. During this time, marami pa rin ang nagre-reject sa Panginoon. But we don't know, mga kapatid, alam niyo po ba, wala po tayong ibang kailangan sa mga panahon ito, kundi ang Panginoong Jesus lang. Amen. Amen. Hallelujah. Higit sa lahat, mga kapatid, siya lang po ang kailangan natin. Amen.
Dahil si Jesus po mga kapatid ang ibinigay ng Diyos sa atin for us to receive anything from Him. Kaya sabi nga sa John chapter 14 verse 6, Jesus said, siya lang yung daan. I am the way. Siya lang yung katotohanan. I am the truth. At siya lang yung buhay. Amen. So yung buhay natin na wala si Jesus is fake. Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. So kung wala si Jesus sa buhay natin ngayon, then our life now is fake. So tatanungin natin yung self natin, may Jesus ba tayo? Yes. Amen. Pero Jesus alone lang. Walang ibang pakapin. Walang plus. No? At walang minus. No? Si Jesus, mga kapatid, yung truth, si Jesus is the truth, the way, and the life. No man comes to the Father except through Him. Walang sino man na makakapanhik sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Kaya naman mga kapatid, lahat ng ating pangangailangan, lahat ng solusyon sa buhay ng tao, lahat ng mga kung ano pa man concern natin sa buhay, we can only find it in Christ. Amen. Kay Kristo po mga kapatid. Marami sa atin ngayon na naguguluhan, marami sa atin ngayon na maraming mga problema, pero kung lalapit tayo sa Panginoon mga kapatid, God the Father will answer us through Jesus. Amen. No? Hindi po yung religion. Hindi po yung relihiyon. Hindi po ibig sabihin nun na pagpupunta ka ng church, mananalangin ka doon, luluhod ka doon, pero hindi mo tinanggap si Jesus sa buhay mo, wala po iyong, sa Bisaya pa, way kapuslanan. It's Walang vain. kwenta. In vain. Walang kabuluhan po ang Walang lahat. kabuluhan. Kahit pa sabihin natin mga kapatid na mula pa sa pool, ay ano na tayo, may religion na tayo. Pero ang tanong mga kapatid, does our religion teach us to receive Christ? No? Does our religion, does our belief mga kapatid teach Christ alone? Yung religion ba mga kapatid na sinasabi natin na dun tayo ipinanganak, dun rin hihinto ang buhay natin, does it talk about Christ mga kapatid? Si Kristo ba ang ulo? Si Kristo ba ang ipinapahayag? Dahil kung wala pong Kristo sa buhay mga kapatid, how can we receive the miracles? Babasahin ko po mga kapatid, Acts chapter 2 verse 22. Bisaya, nasa mga Pastor Lino? Sige, yung Bisaya muna mga kapatid kasi Acts chapter 2 verse 22, des babasahin ko in Tagalog. Ang pulong sa Dios nagingon, mga taga-Israel, pamati kamo, si Jesus nga nasaretnon o sa kataw kansang Dios nung autoridad. Tinaw nga gipadayag sa Dios diha kaninyo pinaagi sa mga milagro og sa mga katingalahang butang og sa mga ilhanan nga gibuhat sa Dios pinaagi kaniya. Kamo mismo nasayod niini kay dinhi man kini mahitabo. Amen. Sister Michelle, every Monday kasama ka namin dito 'di ba sa programa. Then if you notice, bago si Pastor David magpe-pray sa mga karamdaman, bago maglilihan sa mga tao sa screen, lagi siyang nagpapa-prayer of salvation. Kasi lagi niyang sinasabi na kung wala si Jesus, hindi tayo makakatanggap ng milagro. Tsaka hindi rin kumikilos yung kapangyarihan ng Diyos. Every time na may bisita tayo sa church, lagi natin na pino-point out na si Kristo po yung source of, si Jesus po yung source of healing, si Jesus po yung, ang Panginoon po ang siyang ang nagpapagaling na sa pangalan ni Jesus, kasi sabi po sa Bible, in Jesus name, no? Maraming mga signs and wonders na mape-perform sa pangalan ni Jesus. In Acts chapter 2 verse 22, maganda to sa English. Ito, mga Israeletang salita po ng Diyos ay nagpapahayag. Pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazareth ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, no? Miracles, mga kababalaghan at mga tandang ginawa ng Diyos pamamagitan niya. Alam niyo ito sapagkat lahat ay nagaganap sa gitna ninyo. Amen. So, yung miracles, no, pinatunayan ng Diyos si Kristo na ipinadala ng Diyos, sinugo ng Diyos sa pamamagitan ng mga miracles. So without Jesus, there's no miracle. Yes. Meron mang miracle ang devil mga kapatid, but laging sinasabi ni Pastor, if you give the devil an inch, he will take a mile from you. So, from that person. So, kung makikita natin mga kapatid, the source of real miracle is Jesus. Amen.
Kaya dapat tanggapin natin si Jesus, mga kapatid, para ma-experience natin yung miracles na gusto natin sa buhay. Amen. Amen. Tanggapin natin si Jesus sa buhay natin, mga kapatid, dahil yun yung magbibigay sa atin, sa Kanya lang magmumula ang milagro ng Diyos. No? Hindi si Pastor David ang nagbibigay ng milagro. Kasi minsan naririnig ko, uy, punta tayo doon kay Pastor David kasi maraming mga milagro nangyayari dyan sa church. No? Milagroso na nga kuan. Sa Bisaya pa, gabahanan na siya nga pastor. Grabe ka dagan og mga milagro gibuhat sa Dios sa iyang diha, no? So, ang akala ng iba mga kapatid na si Pastor David yung nagmimilagro, pero hindi. The God that Pastor David is serving is performing all those miracles. At not to advertise our pastor, mga kapatid, it is for the glory of God. Yung sacrifices ni Pastor David spiritually, emotionally, physically, mga kapatid, kami, no? Witness tayo nun, mga kapatid, para lang tayo ay ma-experience natin yung milagro. At salamat sa mga lingkod ng Diyos for pastors like this, no? Na meron talagang mga sacrifices physically, emotionally, lahat, Ibigay na no? yung buong buhay nila Yes, sa- dedicated talaga siya sa gawain. Kaya, na-experience natin yung miracles, mga kapatid. And, it's because na rin, mga kapatid, sa banal na espiritu na kumikilos sa buhay niya. Because we cannot take away Jesus, God the Father, Jesus, and God the Holy Spirit. Because, sabi po sa Acts, how God anointed Jesus with the Holy Spirit. Si Jesus nga, mga kapatid, nangangailangan ng Holy Spirit. Huwag natin pong tanggalin yung Holy Spirit. Pero yung message of salvation, mga kapatid, ang kaligtasan natin ay dyan lamang or matatanggap lamang natin sa pamamagitan ni Jesus. Amen. Now, yung pinag-usapan natin na Espiritu, Pastor Lynn, yung si Nicodemus, no, na remember Yes, nyo Nicodemus. sa John chapter 3, no? Yung si Nicodemus, hindi natin alam kung ilang edad na kaya si Nicodemus noon. So, let's look at the Bible, mga kapatid. Yung message ng salvation. Sabi rito, mga kapatid, John chapter 3, verse 3. Jesus answered and said, English ko na lang babasahin, mga kapatid, Verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ito yun, mga kapatid, narito na yung, yung pinaka-controversial na word, yung word na born again. 'Di ba? So, sinasabi nila na, uy, anong religion mo? Ay, mga born again man na sila. Pero actually, born again is not a religion, mga kapatid. That is a phrase in the Bible na sinabi ni Jesus kay Nicodemus. That is the phrase Jesus said to Nicodemus, the way to see the kingdom of God. Yun yung way. Walang ibang way, mga kapatid, for us to see the kingdom of God. Si Jesus na mismo ang nagsabi nito, no? That if a man will not be born again, he cannot see the kingdom of God. Tapos, yung tinanong ni Nicodemus, paano naman may papanganak ba ang tao? He will enter the womb of his mother the second time and be born. So, verse 5, basahin muna natin, Sister Michelle. John chapter 3, verse 5. Bisaya yan? Bisaya, yes. It's okay. John chapter 3, verse 5. Si Jesus mitubag, Sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios, gawas kun mataw siya pinaagi sa tubig o sa espiritu. So, dito na yung pumapasok yung born of water and born of the Spirit. He cannot enter into the kingdom of God. No? Jesus said, Verily, verily, I say unto you, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Hindi siya makakapasok sa kingdom of God. Sa verse 3, ang in-emphasize doon ni Jesus mismo, if a man will not be born again, he cannot see the kingdom of God. But in verse 5, mga kapatid, ang sabi sa verse 5, if a man, except a man be born of water and Spirit, cannot enter into the kingdom of God. So, iba pala yung Pastor Lino, yung seeing. Yes. At saka iba yung entering the kingdom of God. Marami sa atin, mga kapatid, nakikita lang natin yung kingdom, pero hindi pa tayo nakakapasok sa kingdom of God.
No? And alam po natin yung message of the gospel, mga kapatid, is hindi lang yung good life ngayon. Gusto ng Panginoon na after this life dito sa mundo ay makakapasok tayo sa buhay na walang hanggan, no? Yung eternal That life is where the talaga. kingdom of So tatanungin natin, ano ba yung goal natin ngayon sa buhay? As of now, ano yung goal natin? Sa iyo, Pastor Lynn, yung pinaka-greatest goal mo in life now? Hindi naman sa gusto natin na maangkin yung buhay na walang hanggan kasi nga yun ay ibinigay ng Diyos sa atin, ninuman na tumanggap kay Jesus. Pero ang sa akin is yung kung papaano ko ma-please yung Panginoon natin ba, yung paano ko, anong tawag doon, Pastor Arbs, yung kanang imo siyang ipahimuot, ang atong pagkinabuhi dinhi, mapahimuot na to ang Dios. mapapasaya. O paano natin mapasaya? Kasi sa iniisip ko sa buhay ko, simula bata ako hanggang ngayon, sa edad kong ito, kung meron man akong lakas, kung meron man akong buhay, Diyos ang nagbigay sa akin. Amen. So para sa akin, ano naman ang dapat kong gawin? Ano naman ang gagawin ko para na ang Diyos ay masiyahan sa akin? Yun ang pinaka-goal ko na gusto ko lang yung buhay ko ay para sa Diyos rin, parang ganon. Sa iyo naman, Sister Michelle, ano yung pinaka-goal mo sa buhay ngayon? This very moment. Sa akin naman ngayon, at this very moment, yung pinaka-goal ko talaga, by the grace of God, by the help of the Holy Spirit, is that yung fighting the good fight of faith talaga. Amen. Pastor Lynn and Pastor RB. Kasi nung tinanggap ko si Jesus Christ as my Lord and Savior, talagang alam naman natin na andito tayo sa mundo, sa sanlibutan, at may talagang nagpa-fight against kung ano man yung binigay sa atin na liwanag na galing sa Diyos. That time that we confess that Jesus is our Lord and Savior. Amen. Yun yung pinaka-goal ko talaga kasi hindi mapiplease din yung Panginoon kung wala tayong faith. Yes. At saka, ang buhay ng pagiging Kristiyano, we believe in Jesus Christ, is talagang everyday is a fight. Yes. That's true. Araw-araw tayong nakikibaka. Yes, talaga. At saka, hindi lang nakikibaka physically dito sa mundo, kundi nakikibaka din tayo, ako lalo na, kasi gusto ko talaga na talagang matapos yung fight, fight. yung race, hanggang sa pagbalik. Sa Amen. second coming, Amen. Jesus Praise the Lord. Christ. And we will fight the race, mga kapatid. We will finish the race, mga kapatid, through the grace of God. Amen. It is all through the grace of God because salvation can only be achieved through the grace of God. Yun yung sabi ng Ephesians, mga kapatid, not through our works. Hindi po natin maangkin yung salvation sa pamamagitan po ng ating mga gawa. Ito po ay sa pamamagitan ng habag ng Diyos, ng biyaya ng Diyos. It is through the grace of God. Amen. At yung sinabi kanina sa John chapter 3, mga kapatid, na we cannot see the kingdom of God unless we are born again. Pero hindi po ibig sabihin na, kailangan mong maging born again. Kailangan mong sumali sa isang relihiyon na born again. Ang ibig sabihin po nun, mga kapatid, a life of transformation. Yes. Pagbabagong buhay. Kasi useless naman, Pastor Lino, na tinanggap mo sa Jesus, tapos mananatili ka pa rin lasinggera. Yes. Hindi Tapos pwede. Sister Michelle naman, no? Tayo naman, ako naman, o for example, ako, tatanggapin ko si Jesus pero wala pa rin magbabago sa buhay natin, no? Dahil sabi po rito sa John chapter 3 verse 19, verse 18, sabi po rito, he that believe on him, kay Jesus, is not condemned, but he that believe not is condemned already. Kung hindi tayo maniniwala kay Jesus, mga kapatid, mapapahamak tayo because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Isa lang po ang bugtong na anak ng Diyos. Wala na pong ibang bugtong na anak. Yes. Kasi di ba may mga nagpapakilala, sila yung anak ng Diyos, anak sila ng Diyos, they are the begotten Son of God. The only begotten Son of God is Jesus. Amen. According to John chapter 3 verse 18. Verse 19. And this is the condemnation. Ito po yung condemnation.
that light is come into the world. Yung sinabi ni Pastor Lynn sa John chapter 8 verse 12 kanina. Light is come into the world, and men love darkness rather than the light because their deeds were evil. So yun yung problema natin, yun yung pinakamalaking problema ng lahat ng tao, mga kapatid. Gusto nating tanggapin si Jesus, pero gusto pa rin nating manatili sa kadiliman. And how can the grace of God ma-experience natin if we still love to be in darkness? Paano ang grace ng Diyos maging abundant sa buhay natin if mananatili pa rin tayo in doing evil? Diba? Pastor Lynn, the moment na natanggap natin si Jesus, then we realize, uy, mali pala ito. Then, we change. By the Kasi grace kung- of God, by the Holy Spirit. Kung nananatili ka pa rin lasinggera, at the moment you receive Christ as Lord, hindi ko ma-imagine, no? No, hindi natin ma-imagine. Because the message, mga kapatid, klarong-klaro sa Bible that we should turn into light. Yung mga darkness, yung mga dark deeds natin, yung mga evil deeds natin, mga kapatid, wag na natin yung gagawin. Pero itong sabi ng Bible, kasi nga ang tao still love darkness. Ayaw ng tao na humiwalay sa kadiliman because their deeds were evil. So gusto ng Diyos na pagtanggap natin kay Jesus as our Lord and personal Savior, magbabagong buhay tayo. We will be born again in the Spirit. No? Born in Spirit and in water. In water. So nagbabagong buhay tayo, mga kapatid, at tatalikdan na natin yung mga masasama nating gawin. Na sinabi sa Corinthians, mga kapatid, na anyone who is in Christ is a new creation. No? Lahat ng na kay Kristo ay bagong tao. Amen. Glory to Bagong God. nilalang. So the old you is no longer there. Ang nandirito na, mga kapatid, sa Galatians chapter 2 verse 20. Ito yung message, mga, this is one of my favorite verses. Na-share ko na rin ito, mga kapatid, no, dito sa programa. Galatians chapter 2 verse 20. No, pakibasa na lamang. Pakibasa, Pastor Lynn, sa Bisaya. Galatians chapter 2 verse 20, ang pulong sa Ginoo nagingon, gilansang ako uban kang Kristo didto sa krus, busa dili na ako ang nabuhi, kundi si Kristo na nga ania kanako. Amen. Og kining kinabuhi ko karon, akong gikinabuhi diha sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma og nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Amen. God. Praise the Lord. So, kailangan pala nating i-crucify yung ating sarili with Christ, no, Sister Michelle? Yes. Ano po ba yung i-crucify natin? Yung masasama nating mga gawa. Masasama natin na ginagawa noon na hindi naman kaaya-aya sa paningin ng ating Diyos. Yung old Ama. self natin, mga kapatid, na gusto yung kadiliman, yun yung i-crucify natin. I am crucified with Christ. Amen. Amen. No? Let's declare we are crucified with Christ. I am Amen. crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ lives in me. Amen. Amen. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me. So balikan natin yung John chapter 3 verse 16. For God so loved the world, and gave Himself for me. No? So ito yung message, mga kapatid, sa Galatians. Yung buhay natin ngayon, mga kapatid, we should live by the faith of the Son of God who loved us and gave Himself for us. Amen. Wala pong ibang nagbigay ng buhay para sa ating kaligtasan. Yes. Wala pong ibang nagbayad ng ating buhay para po tayo, mga kapatid, ay mailigtas. Kasi noon, no, hindi lang siguro tayo nagsiswimming. How will you describe? Tagaliog ang sala, no, Pastor Lynn, no? Lapas pa kung Ay, lapas sa di ay. Lapas pa, no? napuno na gyud. No? Nabulit sa sala, no? Lahat tayo, mga kapatid, lahat tayo ay nagsiswimming tayo sa kasalanan noon. At ang tanging taong magbibigay sa atin, mga kapatid, ng kaligtasan mula sa kasalanan. Dahil sabi sa Romans, mga kapatid, ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. For the wages of sin is death. Ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan.
And even God loves us so much. Gustong-gusto tayong hawakan ng Diyos. Gustong-gusto ng Diyos na tulungan tayo. Pero hindi niya tayo matutulungan dahil nagsiswimming tayo sa kasalanan. Kaya kailangan tanggalin natin yung mga kapatid. Magbagong buhay tayo mga kapatid upang matulungan tayo ng Diyos. Amen. No? Maliligtas ang bawat isa na naniniwala kay Jesus. At sa pagbibigay at sa paniniwala niya kay Jesus, unti-unti niyang binabago ang kanyang buhay. Kaya naalala ko, Pastor Lynn, nung nandun kami sa Manila, meron akong paboritong awit. Binabago niya ako araw-araw. Tapos yung pagbabagong yon, it should be every day. Araw-araw na pagbabago. Hindi lang minsan, ay okay na ako. Even instant yung pagbabago. Sasabihin ko sa'yo, Sister Michelle, enough na ba yung pagbabago sa buhay mo ngayon? Hindi pa, meron pa talagang maraming kailangan na baguhin by the grace of God. By the Amen. help also of the Holy Spirit. Yes, Pastor di ba, RV. Pastor Lynn? Lahat tayo, marami pa rin tayong dapat na baguhin. And the message of the cross, mga kapatid, kung saan ipinako ang ating Panginoong Jesus, is not to condemn sinners, but to save sinners Yes, from amen. sin. Yes, amen. Hindi po natin kinukondem. Gaano man po kadamang iyong kasalanan. Kahit Ano gaano man pa yung karami klaseng na ang, kasalanan. no? Kahit nagnakaw ka pa ng ilang milyon, kahit pa nagbebenta ka ng laman, ano Kahit man, anong lasinggera ka, kasalanan. puno ka ng bisyo, no? Ang dami mong kasamaang nagawa, wala na siguro pang masama. For me ha, in the Bible, if you look at the Bible, Apostle Paul killed Christians, burned churches, but still, tinanggap niya pa rin ang Panginoon sa buhay niya. Amen. So there's no limit, mga kapatid, sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Yes, It's not our sin that God looks. It is our heart, no? Gusto ng Diyos na iligtas tayo sa kasalanan at kailangan nating lumapit sa Kanya, mga kapatid, dahil walang ibang magbibigay sa atin ng kaligtasan kundi siya lamang. Amen. Kaya nga, sabi dito sa Romans, mga kapatid, sabi rito, Romans chapter 6, verse 1, sabi rito, what shall we say then? Because it is through the grace of God. Amen? Amen. Amen. For example, yung sinasabi natin na naligtas tayo, yes, amen. Amen. Ligtas tayo, mga kapatid, through the grace of God. No? Yun yung sinabi ng Ephesians. At sabi rito sa Romans, mga kapatid, shall we say then, shall we continue in sin? Tatanungin ko kayo, Pastor Lynn, Sister Michelle, can we continue in sin? That the grace may abound? The Bible said, verse 2, God forbids. No? How shall we that are dead to sin live any longer therein? So sabi ng Diyos, mananatili pa ba tayo sa kasalanan para yung biyaya ng Diyos ay manatili? Basahin natin sa Tagalog. In Filipino. Basahin natin, mga kapatid. Romans chapter 6 verse 1. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayo magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Verse 2 sabi ng, hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan kaya't hindi na tayo dapat mamuhay sa pagkakasala. No? Again, we are not saying that we are perfect, mga kapatid, because nobody's perfect, only God, Christ alone, mga kapatid. Pero tayo po ay magsistrive into perfection. Yes. Yung grace ng Diyos, huwag nating abusuhin. Huwag natin gawing lisensya para Yes. ulit-ulitin yung Oo. mga kasalanan na ginagawa. Yun yung nakakatakot, Pastor Lynn, no? Yun nga yung ginagamit ng iba na kahit gumawa sila ng kasalanan kasi God is love, then yung And grace God is ng gracious. Panginoon, oo, yun yung ginagamit na lisensya ng iba. Kaya hindi dapat. Sa sarili ko naman yung gagamitin ko, mga minsan kasi yung dahil yung parang nagsaligta ba, yung very confident tayo that God andyan ng Diyos to forgive us. Minsan kasi yung grace is na-abuse. Na yung grace ng Diyos, na-abuso natin, mga kapatid. Pero sabi ng Diyos, wag na po tayong magpatuloy pa sa kasalanan. No, lahat po tayo, mga kapatid, meron po tayong trabaho na dapat gawin hanggat sa pagbabalik ng Panginoon. Amen. And that is, mga kapatid, na lumayo tayo sa kasamaan. That we should strive hard every day, mga kapatid, na mamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. No? Yun lang, mga kapatid. And God will be very happy to shower His miracles, signs, and wonders sa Yes, buhay amen. natin. Amen. Di ba?
if you notice, in the New Testament, saka nakaka-experience ng milagro yung mga tao kapag they meet Jesus. Yes. Di ba, Pastor Lynn? Yung message mo kahapon, yung tao sa, yung paralitiko. 'Di ba? Yung may 4 na kaibigan. Ilang years na siyang paralitiko, no? Pero saka lamang siya napagaling the moment na na-meet niya si Jesus. Yes, amen. 'Di ba, Sister Michelle? If you notice in the New Testament, no, not on the Old Testament, maraming signs and wonders na nararanasan ng mga tao the moment they met Jesus, Yes. no? Kaya naman mga kapatid, you can also experience these signs and wonders, these miracles mga kapatid, kung may Jesus tayo sa buhay natin. Amen? Kaya kailangan natin siyang tanggapin sa buhay natin mga kapatid. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Huwag bukas na. Huwag sa susunod na. Because it might be too late, mga kapatid, na baka bukas, hindi natin alam kailan babalik ang Panginoon. It might be too late, mga kapatid. At sayang po yung kaluluwa ng tao. Sabi ng Diyos, no, sa lahat ngayon na very occupied, sabi ng Diyos, what profit? Ano po ba yung profit na maangkin natin if we gain the whole world? Naangkin natin yung kayamanan sa kalibutan, sa buong mundo. Kasi work tayo from Monday to Sunday. Work tayo from Monday to Sunday. OT pa, mga kapatid. Grabe nga OT. Tapos business dito. Ayaw mag-close ng tindahan pag Sunday. Kasi nga, naghahanap buhay tayo kasi crisis ang panahon. Ang mahal na ng mga bilihin. 30 pesos ng isang sibuyas. No? Kasi akala natin na ang hirap na ng panahon. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, that is the lie of the devil. Para hindi natin tanggapin si Jesus sa buhay natin. Upang hindi tayo magkaroon ng time na maglingkod sa Diyos. Diba? Very important yun. Na alalahanin natin, mga kapatid. Isa lang yung buhay natin. Yes. Wala nang second Wala life. ng additional life. Yes. Wala nang rebirth. Walang Mm-hmm. reincarnation sa Bible. Kahit pa anuhin natin yung Bible from the beginning up to the end, walang rebirth. And only the Bible is the truth, mga kapatid, sa sanlibutan. Any book in the world, mga kapatid, ay hindi po yan katotohanan. No? Ang katotohanan lamang ay ang salita ng Diyos. Hindi natin pwede na itsapwera itong Biblia, mga kapatid. No? Because in the first place, it is the Bible who transforms us. Amen. Ba, Pastor Lynn? Siguro sa buhay mo, gaano mo ka best friend yung Bible? Parang mahalaga talaga. Sa pagtulog, binabasa. Sa pagising, binabasa. Parang mas mahal ko pa sa asawa ko yung Biblia. Parang gano'n na nga. Yan. May ano dyan if mahal natin ang ating mga esposo, ang ating mga asawa, higit pa sa Diyos, then hindi tayo karapat-dapat sa Kanya. Yung una nating husband, may mga asawa tayo. Yung una nating asawa ay ang Diyos. So kung may mahal tayong iba, higit sa Diyos, parang idolatry na yun. Diba? So, it is in the Bible, through the Bible, Sister Michelle, no, na nakilala natin ang Diyos. Diba? Yes, hallelujah. Dito natin siya nakilala, dito natin siya mas minahal, no, ng lubusan. At dito natin din, dito kasi sa Bible, mga kapatid, dito na-expose yung mga kasalanan natin. For example, sa iyo, Sister Michelle, noon hindi mo alam, anong specific, meron ka bang specific na akala mo okay lang, pero when you read it na Bible, kasalanan pala yon? Yung yung nagagalit ka, galit ka sa hindi lang yung sa neighbor mo, kundi sa loob ng pamilya mo. Yun yung tinatawag na murder na pala yun. If you hate yes. a brother in your heart, yes, it's murder. Na-open. Hindi lang physical murder lang pala yung nagagawa ng tao, kundi namomurder na natin yung bawat nasa pamilya natin or sa labas ng pamilya natin, yung mga neighbors natin, kung hini-hate nila. Hini-hate natin yung mga yun. Yes, it's in the Bible, mga kapatid, no?
if we hate our brothers in the heart, kahit wala tayong ginawang masama, hate lang natin sila in the heart, Hate nga lang. para na tayo nagkukumit ng murder. Marami pa. No, idolatry as witchcraft, ang dami, no. Sa'yo naman, Pastor Lynn, ano yung discovery mo in the Bible na, uy, kasalanan pala ito. Hindi pala ito katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. That you discover in the Bible, sa dihang, the moment na nagbabasa ka na. Para sa akin naman, yung sinasabi nga ng Bible na huwag kang magsamba ng ibang Diyos-Diyosan. Kasi akala natin kasi minsan, ang Diyos-Diyosan ay yung nakikita lang natin na Mga images. Oo, mga images, parang ganyan. Pero dito nakilala ko na ang Diyos pala, yung sinasabi ni Pastor RB kanina na kung sino man yung iniibig mo na mas higit pa sa Higit pa Diyos, sa Diyos. ay isang Diyos-Diyosan na rin yun. So, noon, hindi ko alam na yung pera ay pwede pala maging Diyos-Diyosan, yung kaibigan, yung pamilya. So, dito ko lang nalalaman na, ay, mali pala yun. Dapat pala yung Diyos lang yun na, ang tunay na Diyos lamang ang sasambahin. So, yun yung naranasan ko at nakita ko nung binabasa ko ang Biblia. Para sa akin, the same kami ni Pastor Lynn, no, na kasi lumaki ako sa ibang religion. Doon ako sa ibang religion na nagtuturo ng, may Bible naman, pero hindi naman itinuturo lahat pala in the Bible. So when I discovered it, mga kapatid, naging Christian ako, nakilala ko ang Panginoon, ay, kasalanan pala iyon. Yung sumamba tayo sa mga ribulto at Diyos-Diyosan. Dati nga, ang active ko sa mga church activities, kasi meron nga kaming group noon, ang active na ko sa mga church activities, sa previous ko na faith, na yung luluhod ka sa harapan ng ribulto. Tapos may dito meron tayong ginagawa na sakay-sakay ang tawagan, na tapos susuong ka sa ilalim ng ribulto, yung ganon, kikis ka sa paa ng ribulto, yung ganon. So nagawa ko na yan dati, mga kapatid. So then when I found out in the Bible, kasalanan pala yon, hate na hate pala yon ng Panginoon, kasi Philippines, ang Pilipinas mostly ganun tayo, mga kapatid, no? Sorry po sa ating mga kapatid na gumagawa nito, pero in the Bible, kasalanan po yun. Yun yung isa sa mga bagay talaga na discover ko na kasalanan. Na sabi ng Diyos, wala tayong ibang sasambahin. John chapter 4 verse 24, sabi rito, mga kapatid, no? John chapter 4 verse 24, babasahin na lang natin, mga kapatid, para very clear yung examples natin. John chapter 4 verse 24, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Amen. So, wala tayong ibang images dapat na sambahin, walang ribulto na hahalikan, hindi dapat tayo sumuong sa kahit na anuman, kundi sambahin natin ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Kaya yun yung sabi ng John chapter 3 verse 5, we should be born in the water and in the spirit. So, kailangan ipanganak tayong muli in the spirit, mga kapatid, dahil ang Diyos na sinasamba natin ay espiritu at hindi po imahe o ribulto. So, yun yung nalaman ko as I read the Bible, na kasalanan pala. Kasi noon, hindi ko alam na kasalanan ito. Kaya naman, mga kapatid, this very hour, mga kapatid, huwag po natin sayangin ang panahon na sa buhay po natin, mga kapatid, tanggapin ang Panginoon upang maging magaan ang buhay. Pero hindi po ibig sabihin na wala ng problema. May problema, pero salamat at may Diyos na tayong kasama. Amen. At mangyayari lamang yun, mga kapatid, kung tatanggapin natin si Jesus sa buhay natin. Gusto natin ng blessings. Amen. Gusto natin ng healing. Amen. Gusto natin ng miracles. Yes. Gusto natin ng sign and wonders. Pero ang tanong, tatanggapin ba natin si Jesus sa buhay natin? Excuse naman, ayoko muna, ang dami kong maglilingkod ba tayo sa Panginoon? Ay, hindi muna. Laging sinasabi ni Pastor David, ganito yon. Okay, yung nagpapapray for healing, no? Ano lang, no? For a warning or reference, ganito yung tinatanong ni Pastor David. Gusto mong gumaling? Sasabihin ng tao, yes! Sino ba ang hindi gustong gumaling, di ba? Lahat tayo gusto nating gumaling. Tatanungin ni Pastor David, maglilingkod ka ba sa Panginoon? Babalik ka ba sa parang ganyan, bitaw, mga kapatid?
tas pagka next Sunday, hindi na nakikita, no? Hindi na makita natin pagka next Sunday. Asa na ba yun? Di ba? Nagpa-pray for healing, pero hindi na natin makita, mga kapatid. Ano ba lang gusto natin? Yung kagalingan lang? Pero yung paglilingkod sa Panginoon, yung task natin, hindi natin gagawin. Ay, wag naman po tayong maging ungrateful sa Diyos. Kaya marami sa atin ang hindi gumagaling. Kaya marami ang hindi nakakatanggap ng milagro. Because we only want miracle, but we don't want to serve God who gives the miracle or the blessings, mga kapatid. Kaya ang mga tao nabe-bless, pero nawawala rin, mga kapatid, because we fail, mga kapatid, to serve the one who gives blessings, miracles, signs, and wonders. No, yun lang talaga. Gusto ng Diyos tayong pagalingin. Pero ang problema, ayaw naman nating tanggapin at ayaw naman nating maglingkod sa Kanya. Kaya this very moment, mga kapatid, bago po tayo matapos, no, the secret po sa buhay, ang secret po para maangkin po natin yung milagro na gusto natin, no? Ito po yung programang The Miracle Hour, Pastor Lynn. And ako, do you agree with me? Yung greatest miracle na tanggap mo ay ang kaligtasan. Amen. No? Sister Michelle din. Yes. Yung greatest miracle na natanggap mo is salvation. At yun din po yung greatest miracle na natanggap ko, yung kaligtasan, mga kapatid. Pero ang tanong, kayo po ba na nanonood ngayon, gusto niyo po bang tanggapin yung greatest miracle ng Diyos? Kung gusto po natin, mga kapatid, na maranasan, no? At ang atin pong mga kaluluwa ay hindi mapahamak, wala pong ibang pamamaraan, kundi ang tanggapin si Jesus sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Si Jesus lang. Wala na pong iba. Dahil ang atin pong reliyon, hindi po makapagliligtas sa atin. Ang atin pong mga magagandang mga gawa, our righteousness, our self-righteousness, your goodness, our works, ay hindi po yon magbibigay sa atin ng kaligtasan. Si Jesus lamang, mga kapatid. Ini-invite ko po ang ating mga viewers, ang ating pong mga radio listeners, mga kapatid, na tanggapin si Jesus sa buhay natin bilang Panginoon at tagapagligtas. Minsan din mga Christians medyo relax na, di ba? Relax na tayo, nalilimutan na natin si Jesus sa buhay natin. We are very occupied. At ang sinasabi ng iba, one save is always save. Naku, isa po yung kasinungalingan. Kaya naman, mga kapatid, tayo manalangin. Sa araw po na ito ay tatanggapin po natin si Jesus sa buhay natin bilang ating Panginoon at manliligtas. Amen? Ipikit po natin ang ating mga mata, mga kapatid, at sabayan niyo po ako sa panalangin ito. Nambukal po sa ating mga puso. Ipikit po natin ang ating mga mata. Panginoong Jesus, ako'y nagpapasalamat sa iyong dakilang pag-ibig sa akin. Na sa kabila ng aking pagiging makasalanan, kayo ay handa akong patawarin. Panginoong Jesus, inaamin ko na ako ay makasalanan at nangangailangan ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Ako'y naniniwala na ikaw ay pinako sa krus, namatay, at sa pangatlong araw ay nabuhay na muli, upang ako ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa kaligtasan. Sa araw na ito, tinatanggap ko ikaw, O Jesus, bilang aking Panginoon at personal na manliligtas. Simula sa araw na ito, gabayan ninyo ako, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, ang mensahe po ng kaligtasan, si Jesus po ay naparito upang tayo iligtas. Ipinako po siya sa krus, namatay at inilibing, at sa pangatlong araw ay nabuhay na muli upang tayo bigyan ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pong pagtutok sa programa ngayong gabing ito. At namin po kayong inanyayahan uli, mga kapatid, na bisitahin po kami. Ang amin pong address ay sa Block 19, Lot 35 to 39, Villa Trinitas Subdivision, Bugok, Cagayan de Oro City. Ako po si RBJ Araceli Raguayan, at ito po ang programang The Miracle Hour. God bless everyone. See you next week. Taps are good, right?